Hiza, what are your plans? Tanong sa akin ni tita habang kumakain kami. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at mumiti. G said, ang gusto po ni Papa ay mag-train ako sa company namin. Sagot ko sa kanya at sumimsim ng juice. Kaninang umaga pagka-uwi namin ni Sed galing resort, ay tinawagan ako ni tita at niyaya kaming kumain kasama sila dahil aalis daw silang mag-asawa kasama si Mitch sa States para ayusin ang mga negosyo nila roon. That's good, ano papayag ka ba? Tanong niya sa akin pabalik. Hindi ko pa po alam. Mahinang sagot ko sa kanya at tinignan ang pagkain ko sa pinggan. I can feel Cedric stare beside me na parang tinitignan ang reaksyon ko at para bang maisinabi akong hindi niya alam. That's a good opportunity, Hija. Ikaw lang ang may interes sa negosyo sa inyong dalawang magkapatid sa pagkakaalam ko, right? I nodded. Yes po, I'm still thinking about it, if I'll accept it or not. Balak ko rin po kasi sanang mag-try muna sa ibang kumpanya for more experience. Sabagay, you're still young. Marami pa ang mangyayari, you can learn more pero I suggest na doon ka na lang sa sariling inyo. You're an asset, Hija. Nakangiting sabi sa akin ni tita. I nodded again and smiled back at her. Ang paninitig ni Cedric sa tabi ko ay mas umigting at halos mapapiksi ako sa gulat nang abutin niya ang kamay ko sa itaas ng lamesa at marahang hinaplos iyon. Napatingin ako bigla roon at lihim na napangiti sa asta niya. Nakita ko ring napansin iyon ng mommy niya, kaya lumaki ang ngisi nito at siniko ang dad niya na nasa tabihan. Ced is really doing well in hospital, lisensya na lang ang kulang and he's good to go. Sabat naman ni Tito habang nag-uusap kami ni na tita. Napangiti ako at nilingon si Cedric na naiiling naman sa sinabi nito. Dad naman. Aba, Cedric. Totoo ang sinasabi ng dad mo. Sabat naman ni tita sa pagrereklamo ni Cedric. Alam mo ba, Chlo? Tawag niya sa pansin ko kaya bumaling ako sa kanya. Ayang boyfriend mo, pinagkakaguluhan sa ospital ng mga nurse. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. SI. Ano ba, wala yun. Putol bigla ni Cedric at naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa kamay ko. Hinilan niya ako palapit sa kanya at kaagad na hinapit ang baywang ko. Totoo kaya? Akala mo ba di ko nakita yung reaksyon nila nung nandun ka? Maang nasabi nito. Ngising-ngisi pa si tita habang sinasabi iyon na parang nag-aasar. May kung anong inis at selos akong nadama. They're ogling over him. Sino nga bang hindi? Normal lang naman iyon, di ba? Na may nagkakagusto sa kanya? Pero naasar ako. Gusto ko ako lang ang nagkakagusto sa kanya. Don't care about them, Anya. Nilingon ko siya at sobrang lapit ng mukha niya sa akin dahil sa pagkakahawak niya sa baywang ko. Inabot ko naman ang baso ng juice at uminom doon pero halos mabuga ko naman sa gulat sa mabilisang paghalik niya sa pisngi ko. Is why girls far more beautiful than them? He said at humagalpak naman ng tawa si tita sa harapan ko at pumalakpak pa. Nangingisi naman si Tito at nailing sa anak niya na nagyayabang ang tingin at ang pisngi ko'y sobrang init na. Anak ko yan. Tili ni tita at sinaway lang siya ni Tito nang makitang pinagtitinginan na kami ng ibang tao. Tumawa naman si Cedric sa may malapit sa tenga ko kaya napalunok ako at umayos ng upo. Mas nagulat pa ako nang isandal niya ang baba sa may balikat ko at hinalikang muli ang pisngi ko. Selos ka, sweetie. Hindi ako sumagot sa sinabi niya. Nagsiselos ako. Don't mind it, ikaw lang ang mahal ko. Bulong niya. Nagpigil ako ng ngiti sa sinabi niya, kaya napahigpit ang hawak ko sa baso ng juice. You can kiss me kapag kinikilig ka. Tawa niyang uli sa may tenga ko at umayos siya ng tayo na parang walang nangyari at kinuha ang baso sa kamay ko at inilagay sa lamesa. Sa huli ay kinuha niya lang ang kamay kong iyon at dinala niya sa labi niya. Hay nako, kami aalis na at baka langgamin ako sa sobrang tamis niyong dalawa. Tuwang-tuwa na sabi ni tita habang pinapagpag ang lailayan ng dress niya. Napatayo din kami nang nagpaalam na silang aalis. Sinamahan namin sila ni Sed palabas ng resto papunta sa kanilang sasakyan. Hawak-hawak pa rin ni Sed ng mahigpit ang kamay ko at hindi siya nagsasalita. Nakangiti lang siya na parang baliw at kapag sumusulyap sa akin ay ngingisihan lang ako o kaya ay kikindat lang. Goodbye, Chlo. I will miss you.
Hinila ako ni tita para sa isang yakap pero hindi siya nagtagumpay dahil sa hawak ni Cedric ang kamay ko. Ano ba, Ced? Ipahiram mo naman si Chloe. Sita ni tita dito. Sorry. Tawa ni Cedric at kinamot ang kilay niya. Sinulyapan niya saglit ang kamay kong hawak niya at pinisil itong muli bago binitawan. Usap lang kami ni Dad. Paalam niya at tumango ako habang nakangiti. Asus! Mag-uusap lang naman kayong mag-ama magpapaalam pa. Asar ni tita sa anak na ngayon ay nakangiwi na sa asta niya. Naiiling na tumalikod si Cedric at lumapit sa ama niya na kanina pa nag-aantay sa kanila. Ingat ka, tita. Ako na ang yumakap sa kanya pagkasabi ko noon. Salamat, Flo. Mag-iingat ka rin dito, ha? Hinaplos niya ang likod ko at niyakap ako pabalik. Ilang buwan po kayo doon? Tanong ko sa kanya pagkahiwalay namin. Hindi ko alam kung ilan, anak. Depende kung mabilis lang asikasuhin ang problema roon. Hindi ko na napansin ang sinabi niya dahil sa pagkarinig ko ng tawag niya sa akin. Anak. Tinuturing niya akong anak. Hindi maiwasang makaramdam ako ng init sa puso ko sa sinabi niya. Sana po maayos niyo kaagad. I'll miss you too, tita. Ikaw na ang bahala sa bunso ko, ha? Ngiti niya sa akin at kaagad akong tumango. With pleasure, tita. I said cheerfully. This is one of the times that I saw him this happy again. You make him happy again, ikaw na ang bahala sa kanya, ha? Tumango-tango ako at hinawakan niya ang kamay ko. Tiisin mo ang kalokohan ng anak kong iyan. Alam mo naman di ba? Moody yan pero sobrang lambing. You're the best option for Dinvaison, sana ay kayo na talaga. Buong puso niyang sabi. Sana nga po, tita. Sana kami na talaga. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap at pagpapaalam namin sa isa't isa, ay nagpaalam na siyang aalis na talaga siya. Natatawa pa nga ako sa pagpapaalam niya dahil nagbababay siya pero parang ayaw naman niya. Hindi, pero babay na talaga. She pouted at humawak sa braso ko para lapitan ang mag-ama na seryosong nag-uusap. I can't. Ani Cedric pagkalapit namin doon. But you have to, sagot naman ni Tito sa kanya at akmang magsasalitang muli si Seth ay kaagad na naputol nang makita niya kami. Are you done? Tanong ni tita sa kanila. Yup. Si Tito na ang sumagot sa tanong niya at kaagad namang lumapit sa akin si Cedric at pinadaos-dos ang kamay niya sa baywang ko. Nakasimangot siya at kunot ang noo niya habang ginagawa iyon. Ayos ka lang. Bulong ko sa kanya kaya nilingon niya ako. Ay, Seth. He nodded and flashed a small smile bago ako inihilig sa katawan niya. Nakipag-usap kami saglit at nagpaalam sa parents niya bago sila umalis papuntang airport. I kissed both of them at the cheeks at kumaway habang paalis na ang sasakyan nila. Pinagbuksan niya ako ng pinto pagkarating namin sa sasakyan niya at kaagad akong umakyat doon. He then swiftly appeared at the driver's seat at isang kalabit lang niya ay maayos na ito. Sweetie. Nilingon ko siya nang magsalita pagkatapos ng pag-aayos niya ng seatbelt ko. Bakit? I asked. I can feel his uneasiness, para bang may gusto siyang itanong pero natatakot siya sa sagot. Bumuntong hininga naman siya saglit at umiling. Wala. He cleared his throat. Ano nga kasi iyon? Pangungulit ko. Alam kong may gusto siyang sabihin pero hindi naman niya maisatinig. Isang hugot ng malalim na hininga ulit ang ginawa niya bago kinagat ang labi at pinasadahan ng kamay ang buhok. Are you going to accept your dad's offer? Nag-aalangan niyang sabi at kaagad naman akong natigilan sa tanong. Would they accept that? I'm considering that but can't. Kahit gusto kong mag-train sa kumpanya ay parang ayoko rin. Going to our company means staying away from Cedric. Ang balak kasi ni Papa ay doon ako ipadala sa branch sa Cebu o hindi kaya ay sa Germany and I can't risk that. Bukod sa gusto ko ng maraming experience sa ibang kumpanya muna bilang simula ay ayaw ko ring malayo ako kay Cedric. Sweetie. Ulit ni Cedric at doon ko lang napansing kanina pa pala ako hindi nakakapagsalita. Nanatili naman ang tingin niya sa akin na parang kinakabahan at inabot niya pa ang kamay ko na nasa hita para pisilin. No. I answered and that's when he relaxed.
Ipinikit niya ang mata bago tumango at nang magmulat siya ay lumawak ang ngiti niya. Talaga? I nodded. Bakit? Tanong niya sa akin pagkatapos. Don't wanna be far from you. Diretsong sagot ko at mas lalong lumawak ang ngiti niya. His eyes sparked and his smile sweet habang hinahaplos ng mga daliri niya ang palad ko. Thank you, he sincerely said bago lumapit sa akin at marahang hinalikan ang labi ko. I thought papayag ka kaya kinabahan ako bot. Tumigil siya at hinanap ang mata ko. Sayang yung opportunity, if you're just thinking about me you can go after it. Anya pero kabaligtaran naman ang sinasabi ng mata niya. Sige na nga pupunta na lang ako. I mocked him and he suddenly frowned. Bumagsak ang balikat niya na para bang may sinabi akong ayaw niyang marinig. I looked at his face at pinisil ko ang ilong niya. I'm just kidding, syempre gusto ko dito lang. Mas mumuso siya sa sinabi ko at ang ilang buhok niya ay bumagsak sa may noo niya. Hindi talaga nakakatuwa ang mga joke mo, Flo. Reklamo niya at naiiling na inayos ko ang buhok niya paalis sa mukha niya. Kinabahan ka? I looked at hinila ko ang liig niya para hagkan ang labi niya. He stopped for a while pero ginatihan din ang halik ko. He held the cheeks at kaagad kong pinagparte ang labi ko para hayaan siya sa pagmamanipula nito. Sobra. Bulong niya sa mailabi ko at natatawang hinalikan ang pisngi ko pababa sa pangako. Love you, he murmured and my heart felt the familiar feeling every time he's saying that. Love you too, I answered him back at kumapit sa lig niya. Sweetie. Then, nilipat ko ang channel ng DC at tinignan si Cedric na nakahiga sa mailap ko pero nakatingin sa mukha ko. Kumuha ako ng popcorn at isinubo ko sa kanya bago naghanap ng ibang channel na may magandang palabas. Mag-movie na lang kaya tayo? Patanong kong sabi nang hindi na niya itinuloy ang dapat sabihin. Kumuha siya ng popcorn at siya naman ang naglagay nun sa bunganga ko. Aalis ako. Sumimangot siya at tinignan ang phone niya. Bumagsak ang balikat ko sa sinabi niya pero hindi ko ipinakitang hindi ako natuwa sa sinabi niya. Bakit? Tanong ko at tamad na sumandal sa sofa. Ngayon na nga lang kami magkakabunding ulit dahil busy siya sa review at sa ospital tapos aalis na naman siya ngayon. Si Terence kasi. Alangan niyang sabi. Kita ko ang pagkabahala sa mga mata niya na ipinagtaka ko. Are you okay? Of course. Umiti siya ng alangan at ibinalik ang tingin sa phone niya. He's being weird again. Nakakapagtaka ang kilos niya minsan, ewan ko kung bakit pero napapapraning lang siguro ako. The last time, I tried asking him about him and Travis o hindi kaya ang nangyari sa ospital nung nakaraang pero hindi niya ako sinasagot. It's either sasabihin niya wala lang iyon at ihuwag ko nang isipin o hindi kaya ay wawalain niya ang usapan. I tried a couple of times pero nag-iba ang mood niya kaya hinayaan ko na lang. I sighed at ibinaling na lang ang pansin ko sa popcorn. Completely ignoring him. Tumikim siya at biglang bumangon sa pagkakahiga at nag-Indian sit sa gilid ko. Hindi ko siya pinansin o nilingon man lang at nakatutok pa rin ang tingin ko sa GC. Pero kita ko sa gilid ng aking mata ang pagkunot ng noo at pagnguso niya habang nakatingin sa akin. I saw how frustrated he stares. Nangiti ako pero hindi pa din ako lumilingon. Naiinis pa rin ako na aalis niya. Cloco. He called me. Oh. Sinilip ko lang siya saglit at ibinalik ko ang tingin sa harap. Halos matawa ako nang mas lalong nalukot ang mukha niya at halos hindi na maipinta. Fuck. Look at me, sweetie. Bigla niyang inagaw ang remote mula sa kamay ko at pinatay ang sisi, kaya nakasimangot akong napatingin sa kanya. Hindi naman ako galit, nagtatampo lang ng kaunti at iniinis ko lang siya. Bakit? Kinunot ko ang noo ko pero sa halip na matakot ay ngumisi siya at hinila ako palapit sa kanya para yakapin ako patagilid. Sorry na. He whispered. Ang hilig mo mangyakap. Umiti ako at isinubsob niya naman ang mukha niya sa lig ko kaya naramdaman ko ang hininga niya habang magsalita siya. Sa'yo lang to. Biglang dumampi ang labi niya sa lig ko kaya nilamig na naman ako at nagtaasan ang mga balahibo ko. Cedric. I said in a warning tone. Naglalambing lang eh.
Tinanggal niya ang ulo sa mailig ko pero nakayakap pa rin siya sa akin patagilid. Can I go? Tanong niya sa akin kaya nilingon ko siya. Ikaw ang bahala. I answered him sinubukang kalasin ang kamay niya sa baywang ko. Galit ka eh. He pouted. Bakit ka pa nagpapaalam? Kahit naman ayokong umalis ka, may magagawa pa ba ako? Tinaasan ko siya ng kilay at bumuga siya ng hininga. I won't go if you don't like me to tea. Sabi niya at bumitaw sa baywang ko. Pilit niyang inabot ang pisngi ko na inilalayo ko sa kanya at ipinaharap ako sa kanya. His proposal's tempting. I really want to tell him not to go and just stay here with me pero hindi naman iyon pwede. May buhay naman siyang sarili bukod sa akin. Saan ka ba kasi pupunta? Hinaplos niya ang pisngi ko at inilagay ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Sa ospital, I need to see Terence, may pag-uusapan lang kami. Tinitigan ko siya at pagkatapos ay tumango. Okay. Ayos lang. Ilang araw na nga tayong di nagkikita tapos linggo pa ngayon pero hindi naman tayo magkakasama. Saan ka matutulog mamaya? Tanong ko, nagbabaka sakaling kahit sana mamayang gabi makita ko siya. I really did miss him. Sa bahay muna siguro ako ngayon, sweetie. As long as I want to go home here with you later, nagrereklamo naman ang nanay ko dahil wala ng tao ang bahay. Paliwanag niya. I will clear aside to visit you tomorrow, o kaya hihingi ako ng leave kay dad tapos date tayo. Ayos lang ba yun? I nodded again. Will you teach me how to drive again? I asked him, hopefully. Of course, I still need to teach you some more but not really. I can drive you wherever you want to go. Tumango-tango pa siya habang sinasabi iyon. I need to learn. Hindi naman every time ay may oras ka para sa akin. I will always find time to be with you, malambing niyang sabi at hinawakan ang kwintas kong bigay niya. I love you. Mahinang sabi niya at hinila ang kamay ko para sa isang mahigpit na yakap. Ikaw lang. Dagdag niya. Alis ka na nga. Natatawang sabi ko kahit na halos ikabingi ko na ang tibok ng puso ko. Pakis nga. Bigla niyang iniangat ang baba ko and pressed his lips against mine in a swift move. Halos magprotesta ako nang lumayo siya. Bakit saglit lang? Nagluksa ang malandi kong utak. Sayang. Bye. Tumayo siya at tumayo din ako para ihatid siya sa may pintuan. Nang makalabas siya ay hinigit niya ang kamay ko para ilapit ako sa kanya at hinalikan ang noo ko. Lock the door, you my love. Huwag kang magpapapasok ng kung sino. He pinched my cheek before grinning boyishly at lumayo sa akin at tumalikod. Ikinaway pa niya ang kamay habang nakapamulsa papalayo. Cedric! Tawag ko sa kanya nang naglalakad na siya palayo at nang lumingon siya ay agad akong tumakbo palapit sa kanya, sabay hila sa lig niya at dinampian siya ng matagal na halik sa labi. He stiffed at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig lang sa akin. Makalipas ang ilang segundo ay binitiwan ko na siya at umayos ng tayo bago kumaway sa kanya na parang walang nangyari. Ingat! I grinned sheepishly and waved my hand, imitating his gesture. Hello! Nilingon ko siya na mukha pa ring may aftershock kaya agad akong tumakbo papasok ng unit ko. Pagkasara ko ng pinto at agad akong napabughalit ng tawa dahil sa itsura niya. I have decided to do the cleaning in a unit today. Nilabhan ko ang mga kailangan labhan ay nilinis ko ang buong bahay pero hindi naman ako makaramdaman ng pagod. Kakaunti siguro pero hindi naman sobra. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sofa nang magring ang phone ko. Iniabot ko iyon at kaagad na bumungad ang pangalan ni Mika sa screen. Hello, Mika. Bessie. Bonding naman tayo. Nangiti ako dahil namimiss ko na ang best friend ko, at dahil sa wala namang akong maramdamang pagod at nabobored talaga ako ay pumayag ako. Sige, sunduin mo ko. Pabiro kong sabi sa kanya. Sure. Wait there. Nagulat ako sa sinabi niya. Seryoso. Talagang susunduin niya ako. Pagkatapos ng tawag ay kaagad akong naghanap ng susuotin para sa lakad naming dalawa at kaagad na inabot ang phone ko para magsabi kay Cedric na lalabas ako. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Cedric para magpaalam pero wala pa ring sumasagot sa tawag ko makalipas ang 5 rings. Baka naman busy.
Kasama naman niya sina Terence. Baka may importanteng ginagawa. So I decided to text him instead. Said, I'm going out. Mamamasyal lang kami ni Mika. Hindi rin nagtagal ay dumating na si Mika at sumakay na kami sa kotse niya, pero nag-request ako na dumaan muna kami sa bahay dahil namimiss ko na sina mama at papa. Madalang ko na rin kasing nabibisita sila eh. I'm busy with the requirements para makapag-apply na ako para sa experience kaya hindi ko na sila nabibisita. The last time I saw them is when my dad asked me about the plans. I miss them already. Ma! Pagkarating ko ay nakita ko agad si mama na nagdidilig ng halaman at si papa na nagbabasa ng dyaryo sa bench malapit kay mama. Hello! Kita ang pagkagulat kay mama nang dumating ako at malaking ngiti ang sinalubong sa akin ni papa. Agad akong humalik sa pisngi ni mama at niyakap ko si papa. What's with the sudden visit, anak? Tanong sa akin ni papa nang makaupo ako sa upuan sa tabi niya. Mumuso ako at kumain ng cookies na nasa lamesa at tinignan siya. I miss you. Bakit niyo ba kasi ako pinagkondo? Joke. Tumawa si papa at ginulo ang buhok ko bago nagsalita. Bawiin ko na ba? He teased at umiling kaagad ako kaya napatawa siya at tinawag si mama para sumalo sa amin doon at makakwentuhan ko saglit. Si Mika naman ay nagpaiwan sa labas dahil may tawag siyang natanggap. Pinapasunod ko nga pagkatapos ng tawag pero hanggang ngayon ay hindi siya pumapasok. Dinungaw ko ang phone ko nang mag-vibrate pero nadismaya lang dahil wala pa ring text akong natanggap mula kay Cedric. He must be really busy, ha? Pa, mamagmamol lang kami ni Mika. Paalam ko sa kanila. Humalik muli ako sa pisngi nila bago kumaway. Chlo, kapag nakita mo ang ate mo sa mall pakisabi pumunta siya dito, ha? Sige, ingat ka. Sabi sa akin ni mama. Nasa mall si ate? Tanong ko at si papa ang sumagot. May kikitain daw eh. Sagot niya at tuluyan na akong lumabas pagkatapos ng sinabi niya. Pabulong-bulong, nakakunot na noo at nakasimangot na Mika ang bumungad sa akin habang nakatingin sa phone niya pagkalabas ko. Ayos ka lang? Bumaling siya sa akin at natanggal ang pagkakunot ng noo niya at mumiti pero hindi abot sa kanyang mata. Wala ayun. Epal lang na lalaki sa buhay ko. Tara. Gora bells na tayo. Natawa ako nang mapagtanto kung sino ang tinutukoy niya at tuluyan na kaming pumasok sa sasakyan na agad niyang pinaandar. Pagkarating namin sa mall ay kaagad kaming dumiretso sa food court area doon para kumain. Busog na ako, Chlo. Reklamo ni Mika habang nakahawak sa tayan niya. Kumain kasi kami sa iba't ibang stall dito sa mall dahil food trip nga daw ang theme nitong gala namin. Sino ba kasi nagsabi sa'yong lumamon ka ng marami? Natatawang tanong ko at irap lang ang isinagot niya sa akin. Lamon ka dyan. Kain yun, hindi lamon. She insist. Napahawak din ako sa tayan ko at nagtakip ng bibig ng pakiramdam ko ay didighay ako. Sus! Lamon yun, alam ko namang sugapa ka sa pagkain. Pang-aasar ko sa kanya at ang panyong hawak ko ay nalaglag kaya kaagad akong tumungo para abutin iyon. Bessie, saan tayo ngayon? Tanong ko sa kanya habang pinapagpagan ang panyo ko, pero hindi niya ako sinagot at sa iba siya nakatingin. Hoy, Mika! Tawag ko sa atensyon niya pero sa ibang direksyon siya nakatingin habang nakakunot ang noo at nakanguso. Ayos ka lang? Hindi niya ako sinagot. Tingin tayong bookstore mamaya, ha? Hahanap lang ako ng bagong lib. Si Lance. Naiwan sa ere ang sasabihin ko nang magsalita siya. May naramdaman agad akong kakaiba sa pagkarinig ko pa lang ng pangalan niya. Ha? Saan? Nagmamadali kong tanong at inikot ang paningin ko. Ayun. Siya ata yun. Turo niya sa malayo pero napasimangot ako dahil hindi ko naman makita ng maayos kasi wala akong salamin. Sure ka? Hindi ko makita eh. Paninigurado ko. Cedric's here. She shrugged after a couple of seconds at binalingan ako. Asan ba si Lance ngayon? Tanong niya sa akin. Kasama daw sina Terence. I answered and she nodded right after that. Baka hindi siya, namalikmata lang siguro ako. She me at sumulyap pa ulit sa pwesto nung lalaking sinasabi kanina kahit wala na ito roon ngayon. Babae kasama nun eh.
Biglang kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya at may kung anong pumilipit sa tiyan ko. Baka kamukha lang. Agad kong sabi. It's impossible. Nas ospital si Cedric kasama ang mga kaibigan niya, kaya imposibleng mapunta siya rito. Siguro. Halika, stroll ulit tayo. Kinuha ko ang phone sa bag ko at tinext si Cedric kung nasaan siya, pero nakalipas na ang ilang saglit ay wala pa din kaya nang hihinayang na ibinalik ko na lang ang phone sa bag ko. Pagkatapos namin mag-ikot ay nagdesisyon kaming mag-scene. Hindi rin ako nakapag-focus sa panonood dahil sa lumilipad sa isip ko ang nangyari kanina. Nagsisigawan na ang mga tao sa paligid dahil sa nakakagulat na palabas pero wala naman akong maging reaksyon. Parang lutang akong nakatingin sa screen pero hindi naman ako nagulat sa mukha nung multo. I feel so scared, hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa sinabi ni Mika? Siguro. O kaya dahil sa hindi pagsagot ni Cedric sa phone niya. Pero busy siya sa ospital kaya malamang ay marami siyang ginagawa. Daldal ang daldal si Mika sa tabi ko habang papalabas kami sa mall at nagkikwento kung paano siya nagulat sa napanood namin. Hindi naman ako makasagot dahil hindi ko naman maintindihan ang tinutukoy niya. Maybe I'm physically present but my mind's absent. Natigilan ako sa paghakbang papalabas nang may mapansin akong babae sa may hindi kalayuan sa amin na papalabas na rin. Nang maglakad kami mas malapit pa roon ay kaagad ko siyang namukhaan kaya tinawag ko siya. Ate Rica! Agad siyang napalingon at bakas ang gulat sa mukha niya nang makita kami. Nanlaki ang mata niya at napaatras sa amin. Chloe, Mika. Mahinang bati niya at namutla siya. Nangunot ang noo ko at pinasadahan siya ng tingin. Ate, pumunta ka daw pala sa bahay sabi ni Mama. Seryoso kong sabi at tinitigan siya. Nang magsalubong ang mata namin ay nag-iwas siya ng tingin at hinawi ang buhok niya. CJ. She answered. Anong ginagawa mo dito, ate? Sabat ni Mika na nakangiti habang nakatingin sa kapatid ko. May binili lang ako. Napatingin ako sa kamay niya at wala naman akong nakitang dala niya bukod sa purse niya. Pero wala naman pala dito kaya wala akong nabili. Dagdag niya. Napansin ko ang paghigpit ng hawak niya sa purse niya. Tumango naman si Mika at mumisi. Sabi ni Mama may kikitain ka? Tanong kong ulit at nanliit na ang mata ko nang umiling siya at halos tumakbo na paalis dahil sa tanong ko. Hindi sumipot kaya yun, may binili na lang ako na wala pala. Kanina pa ako nandito. She nodded, like she's convincing us or herself, I don't know. Sige, kanina pa rin kami dito eh. Kita ko ang paglunok ni ate at ang pagtuwid niya ng tayo. Kanina pa? She looked tensed at may napansin din akong kakaiba. Don't know Galve exactly is she acting like that and I need to know Galve. Sa tingin ko ay makakaramdam ako ng sobrang pagtataka at takot kung sakaling hindi ko malalaman ang dahilan ng mga reaksyon niya. Yep. Sagot ko at hinanap ang mata niya pero tumango lang siya at mabilis na nagpaalam paalis. Wala pa nga kaming sagot ay tinalikuran niya lang kami at lumabas ng mall. What's her problem? Tanong ni Mika sa akin. She's acting weird, bakit? I don't know. I answered her habang sinusundan ng tingin ang kapatid ko na papalayo na sa amin. And I'll find Chloe. Sakto namang nagring ang phone ko at kaagad na kinuha ko ito at nakita ko ang pangalan ni Cedric sa screen. I was tapping TV foot at the floor habang inaantay na matapos sa pag-aayos si Cedric. Pinuntahan niya ako sa unit ko nitong umaga lang para iayain akong magdat and syempre, excited na ako kaya mas nauna pa akong matapos sa kanya at siya ay naliligo pa rin. Tumayo akong muli at pinasadahan sa salamin niya ang itsura ko. I am wearing a yellow knee-length dress and a flat shoes. Nakakatuwa lang isipin na niyaya niya akong lumabas ngayon, sa kabila kasi ng schedule niya ay pagka-uwi pa lang niyang galing duty ay dumiretso kaagad siya sa unit ko para mag-aya. I can see the dark circles under his eyes when he went here but still, he's handsome as ever. Napaayos ako ng tayo nang bumukas ang pintuan ng banyo dito sa loob ng kwarto niya, kaya nilingon ko siya. May jaw drop when I saw him. Nakita ko ang tuwalya na nakapatong sa ulo niya pagkalabas at unti-unting bumaba ang tingin ko at napalunok ako nang makita na wala siyang damit pang itaas.
Napaubo ako at sinubukang mag-iwas ng tingin pero hindi ko na nagawa dahil sa halos magningning ang mata ko habang piyapasadahan ng tingin ang nagyayabang niyang ebis at mga braso. Damn his ebis, damn his arms. Bumaba ang tingin at hindi ko alam kung matutuwa akong nakapantalon na siya o hindi. Litaw na litaw pa rin kasi ang panloob niya sa kabila ng suot. Halos malaglag pa ang pantalon niya sa paningin ko kaya muntik na akong mapamura. Bakit hindi siya nagbelt? Kita yung Calvin Klein. Sweetie. Nanlaki ang mata ko nang maglakad palapit sa akin si Cedric at pumirmi sa harapan ko. I stared at the feet at naapalunok ako nang maramdaman ko na naman ang presensya niya. Ha? He chuckled lightly at iniangat ang baba ko para malipat ang mata ko mula sa ebis niya papunta sa mata niya. Nakakawala ng pagod yang tinging iyan. He smirked at me at halos mapatalon ako nang kunin niya ang kamay ko at inilapat iyon sa abs niya. Ay! Ano ba? Tili ko nang maramdaman ang init ng katawan niya at ilalayo sana ang kamay ko pero idinaan niya lang ulit ito sa may tiyan niya. Said naman I've wind. Tumawa siya at inilingan ako. I know you're excited to touch it, T. Naaliw niyang sabi. Napanguso naman ako lalo at hinayaan ang kamay ko doon. Sabagay nga naman. Nag-gym ka ba? Pabiro kong sinuntok ang tiyan niya kaya napahawak siya doon at inilingan ako. Hindi pa, mga 2 weeks na rin. He wiggled his brows at nakita ko ang pagbagsak ng butil ng tubig mula sa buhok niya pababa sa may noo niya. Tinanggal ko ang kamay ko sa may tiyan niya at iniangat ang kamay ko para abutin ang tuwalya sa ulo niya. Tumingkayad ako ng kaunti at kinuha ang tuwalya para ipamunas sa buhok niya. I actually have difficulty in reaching him at nabigla na lang ako nang ipaikot niya ang braso sa may tiyan ko para ilapit niya ako sa katawan niya. Tumama ang mukha ko sa mailig niya so have given the chance to smell his manly scent. Namiss kita. Bulong niya sa akin at halos umangat na ako sa ere sa higpit ng yakap niya. I miss you too, ilang araw tayong di nagkita. I whispered. Napapikit ako sa sobrang sarap ng pakiramdam sa yakap niya. Then, ikaw lang, I saw you every night, don't you know? Humiwalay ako ng yakap sa kanya at tinignan siya. I think I'm dreaming about you beside me tuwing gabi. Teka, totoo yun? Pumupunta kang unit ko. He smiled and nodded. Yup, you just look so tired to wake up so didn't dare. Just staring at you while sleeping makes me full for the next day. Hinawakan niya ang pisngi ko. Ang creepy mo. I laughed and shook the head. Kinuha ko ang kamay niya at hinila siya paupo sa kama niya habang ako naman ay tumayo sa tapat niya para punasan ang buhok niya. Saan tayo ngayon? Excited kong sabi habang nagpupunas ng buhok niya. Where do you want? Parang ayoko nang umalis, dito na lang tayo tapos ikikis na lang kita. Mahinang tinampal ko ang noo niya. Cedric naman talaga. Labas na tayo, minsan lang He sighed at niyakap ang tayan ko. Okay, as you wish, sweetie. Pero pwede tayo maaga umuwi. Para lalambingin mo na lang ako. He murmured against Evi's stomach. CJ. Pagpayag ko. We stayed like that for a while. Yakap niya ang tiyan ko at ako naman ay sinusuklay ng daliri ko ang buhok niya. Matapos lang to magiging maayos na ang lahat. Promise, everything will go smoothly. Bumaba ang tingin ko sa kanya nang magsalita siyang ulit. May problema ba? I asked. Nothing, it's just that. Gusto ko nang matapos ang lahat-lahat para maayos na. Para wala nang manggulo. Humiwalay ako at umupo sa tabi niya. You can tell me if something's bothering you. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil. Wala naman, namiss lang siguro kita ng sobra. Pakis nga. He tried to talk cheerfully pero alam na alam kong hindi totoo yon. Hindi ko alam kung paranoid lang ako o may kakaiba talaga sa kilos niya. I smiled eventually at lumapit para hagkan siya at pagkatapos ay tumayo. Ayan na, magbihis ka na nga para makauwi tayo at malambing na kita. Sabi ko sa kanya bago lumayo para pumunta sa kabinet niya at makakuha ng damit na pwede niyang suotin. What do you want to wear? Nilingon ko siya na nakahalukip-kip lang sa kama habang nakatitig sa akin. Anything, shirt or whatever.
Ikaw na bahala. Ngisi niya at tumango naman ako. Magsasalita sana ulit ako pero tumunog ang phone niya na nagpatigil sa akin. Kinuha niya ito mula sa side table bago tumayo at nilingon niya ako. He raised his phone, asking me for permission at kaagad naman akong tumango at hinayaan siyang lumabas. Ibinalik ko ang tingin ko sa kabinet niya at naghanap ng pwedeng masuot niya at kaagad kong nakita ang isang kulay gray na V-neck shirt na naroon. Pagkakuha ko noon ay nasama ang ilang damit ni Cedric kaya napasimangot ako. Inilapag ko na lang sa gilid ang shirt na hawak ko bago nag-squat at dinampot ang ilang damit na nalaglag. Sinakop ko iyon pagkatapos kong magtupi at ibinalik sa kabinet niya ng maayos. Kaagad ko rin iyong isinara at pupunta na sana sa may upuan para kunin ang shirt na susuotin niya pero kaagad na napukao ng pansin ko ang isang kulay puting bagay sa may gilid ng kabinet. Mukhang may nakaligtaan akong ayusin sa mga nalaglag. Binalikan ko ang kabinet at kaagad na dinampot ang panyo pero kaagad namang nangunot ang noo ko nang mapagmasdan ito. This thing seems very familiar. Nilaglag ko ang panyo at yun na lang ang panlalaki ng mata ko nang makita ang kabuuan ng panyo. This handkerchief was given to us by grandma when we're still a child. Noong mga panahong buhay pa ang lola ko, siya mismo ang nagburda ng disenyo ng panyong ito kaya hindi ko makakalimutan. This is personalized only for the two of us, sa akin at sa kapatid ko. I still keep mine pero sa pagkakaalam ko na'y nawala ng kapatid ko ang kanya. Humigpit ang hawak ko sa panyo at malalim na huminga. One way to confirm in my thoughts is to see the name engraved on it. Hello! Mabilis kong itinago sa likod ko ang panyong hawak at napatingin sa pinto na kapapasok lang na si Cedric. Say yes. Tumikim ako at hinigpitan ang hawak sa panyo. I'm sorry but have an urgent meeting, let's reschedule our date. Mabilis niyang sabi at nalaglag ang balikat ko. Hindi tayo matutuloy? He stared at me bago bumuntong hininga. I'm sorry, importante lang talaga. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang pisngi ko. Ayos lang. I'm really sorry. Hindi ako nakapagsalita at ang saya sa puso ko ay unti-unting nalukot at nawala bigla. Humiwalay siya sa akin at mabilis na kinuha ang shirt na inihanda ko sa kanya na nakalagay sa upuan at mabilis na isinuot. Tinignan ko lang siya habang mabilis na nag-aayos ng sarili at kinuha ang pouch ko at nagmamadaling inilagay ang panyo sa loob nun. Naupo ako sa couch habang nakatingin sa kanya na nagsusuot ng sapatos. Tumuwo ako at naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. So ganun na lang yun? I'm expecting big about this day. I'm waiting for this pero wala na. Naramdaman ko ang paglalakad niya palapit sa akin at lumuhod siya sa harapan ko. Mabilis akong nag-iwas nang mahanap niya ang mata ko at ibinaling ang tingin ko sa iba. Slow. Tawag nito sa akin. Pakiramdam ko ay nasayang lahat ng paghahanda at excitement ko dahil sa nangyari. Sa totoo lang ay hindi lang pakiramdam na sayang talaga. Hey, sweetie. Inabot niya ang braso ko at hinaplos ito ng marahan. I'm sorry talaga, Flo. If hindi lang to mahalaga hindi kita iiwan ng ganto lang. Promise babawi ako, hindi lang talaga sa ngayon. Palagi na lang. Babawi ka tapos ano? May bigla ang alis ka na naman? Gusto kong sabihin sa kanya pero hindi naman ako makapagsalita. Sorry na. Idinampi niya ang labi sa noo ko at pagkatapos ay hinalikan niya ang pisngi ko. Babawi ako, promise huli na to. I know it's not. Just go. Sabi ko at tinanggal ang hawak niya sa braso ko. Mabilis akong tumayo at naglakad papuntang elevator pababa sa unit ko. Sumunod siya sa akin at siya pa ang pumidot sa floor pero hindi na ako nagsalita. I'm not speaking. Lumapit naman siya sa akin at hinawakan ang kamay ko at hindi na ako umalma. Nang tumapat kami sa aking unit ay kaagad akong pumasok at hinarap siya na nananatili lang na nakatayo sa pintuan sa labas. Sorry. Kinuha niya ang kamay ko at mahigpit akong niyakap. Nang maramdaman ko ang sinseridad sa sinasabi niya ay nasira na ang depensa ko at hindi na ako nakapalag. I let him hug me. Anong oras ka babalik? Mahinang tanong ko sa kanya. Later, I'm really sorry. Humiwalay siya sa akin at dinala sa labi niya ang mga kamay ko. Can you stay here?
Huwag kang lalabas, ha? Naguguluhang tinignan ko siya. Bakit? Basta, just stay here. I'll be right back. Hinalikan niya ang noo ko. I love you, Chloe. Sabi niya bago lumayo sa akin at siya pa mismo ang nagsara at naglock mula sa loob ng unit ko. Hindi ako mapakali habang nakaupo sa sofa at nakatitig sa sea. Hindi ako mapirmi, kada oras ay tatayo ako at iinom ng tubig o hindi kaya ay pupuntang terrace para magpahangin pero hindi naman ako makontento. Palipat-lipat ang channel ng DC dahil sa wala akong magustuhan na palabas, sa huli ay pinatay ko ito at sumalampak ng higa sa couch. Hindi naman ako hinihika pero bakit pakiramdam ko ay may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. I need to go somewhere. Mababaliw ako kapag nandito lang ako buong araw. Tinawagan ko si Mika para sana magpasama sa mall o kahit saan pero nakailang ring na ay wala pa ring sumasagot. Sinubukan kong muli pero sa huli ay naging unavailable naman. I sighed at nag-isip ng pwedeng makasama para malibang ako at mawala ang kakaibang nararamdaman ko. I scrolled at my phone at kaagad akong napakagatlabi nang makita ang pangalan ng kapatid ko. Yes, si Ate Rica na lang ang isasama ko. Sana pwede siya. I called her, it was only ringing at my first and second attempt at maya-maya pa ay namatay din. Last Rai. Dialed her number 1 last time at mawawalan na sana ako ng pag-asa na makikita niya iyon pero laking tuwa ko nang makitang nasa linya niya siya. At hello! Nanigas ang kamay ko nang marinig ang boses sa kabilang linya. Sa halip na boses ng kapatid ko ay isang napakapamilyar na boses ang sumalubong sa akin. Hello? Sino to? Tanong ko sa sumagot. This isn't her, probably not Kuya Jules. Sino to? Ulit kong walang sumagot doon. Umapuhap ang kaba sa puso ko habang inaantay ang sagot. Rinig na rinig ko ang pagsinghap ng kung sino mang nasa linya at nakarinig ako ng magulong tunog. Ahu! Chloe! My sister's voice echoed at the line. Sino yung sumagot? Seryosong tanong ko pero abot-abot na ang kaba ko habang inaantay ang sagot ni ate. Mahigpit ko ding nahawakan ang lailayan ng dress ko. Si Jules, sagot niya. Mariing ipinikit ko ang mata. Bakit iba yung boses? I insist. Masama kasi ang pakiramdam niya. She answered, her voice shaking. Hindi naman ako sumagot at nanatiling sa kawalan ang tingin ko. Bakit ka nga pala napatawag? You need something. Kakamustahin sana kita. I cleared in my throat. Pero mukhang busy ka. Hindi na ako nag-antay ng sasabihin niya at kaagad ko siyang pinatayan ng linya. Naibagsak ko ang phone sa lapag habang nakatitig ng diretso sa pader. My hands are shaking. Mabilis kong ininom ang tubig na nasa lamesa para makakuha ng lakas pero mukhang hindi ito sapat. No, it can't be. It's just the imagination, right? Wala lang iyon, di ba? Si Kuya Jules iyon, nabibingi lang ako. Napahawak ako sa dibdib ko at kaagad na tumakbong Teresa para makakuha ng hangin. I need to relax, I need to go somewhere to calm myself. Kailangan kong makasigurado. Hindi ako pwedeng madala ng damdamin ko. Bitbit ang pouch ko ay kaagad akong lumabas ng unit ko at dire-diretso sa elevator para lumabas. Itinaas ko ang kamay para parahin ang taxi na paparating pero nilagpasan lang ako nito dahil sa may pasahero itong laman. Ganon din ang ginawa ko sa mga sumunod pero palaging ganoon ang nangyayari. Chloe. Napalingon ako nang may tumawag sa pangalan ko at may humawak sa braso ko. Travis. Napaawang ang labi ko nang makita si Travis na nakatayo sa likuran ko at mariing nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko at hinawi ang kamay niya paalis sa braso ko. Come with me. Sagot niya sa akin at akmang hahawakan ako pero lumayo ako. Ano? Nangunot ang noo ko. Come with me, I need to talk to you. Aalis ako, I will go somewhere else. Lumambot ang mata niya at umayos ng tayo. He sighed at pinasadahan ng kamay ang mukha niya at umiling sa akin. I won't do anything stupid, just please. Pumikit siya at tinignan ako ng maigi. I need to tell you something.
Dinala niya ako sa isang park ng oras na iyon. Kaagad akong umayos pagkaparada ng sasakyan niya at mabilis na lumabas ng sasakyan niya. Sinalubong ako ng malakas at sariwang hangin na marahil ay dulot ng mga naglalakihang mga puno roon. Ang mga sigawan ng mga naghahabulang bata ay pumailan lang sa pandinig ko. "Shall we?" Nilingon ko siya nang magsalita siya. Tumango naman ako nang hindi nagsasalita at sumunod ng lakad sa kanya. Naupo siya sa isang swing roon kaya nagtatakang tinignan ko siya. "Akala ko ba mag-uusap tayo?" Tanong ko sa kanya. "Nga." He smiled na ikinabigla ko at tinuro niya ang katabing swing. "Sit here first." Nag-aalangan man ay umupo ako sa swing na itinuro niya at kaagad akong humawak sa hawakan roon at umayos ng upo. "Anong pag-uusapan natin?" Nilingon ko siya, hindi pa rin nawawala ang takot at kaba sa dibdib ko dahil sa sasabihin niya. "Gusto mo ice cream?" Biglang sabi niya na halatang iniignora ang tanong ko. Hindi na niya inantay ang sagot ko at mabilis na siyang nawala sa paningin ko para dumiretso sa ice cream vendor sa hindi kalayuan. Nakatitig lang ako sa paahan ko habang lumilipad ang isip ko sa kung saan. Napunta iyon kay Cedric at sa mga narinig ko kanina. Imposibleng siya iyon, hindi ba? In the first place ay hindi naman sila magkalapit kaya impossible. Sinilip ko ang phone ko at nangangati ang kamay ko na tawagan si Cedric at magtanong kung nasaan siya pero hindi ko magawa. I need to trust him. I trust him. Nagtitiwala ako sa kanya dahil sabi niyang mahal niya ako. Alam kong mahal niya ako. Kailangan ko lang napayapain ang puso ko at magtanong sa kanya ng maayos. Hinawakan ko ang kwintas na ibinigay niya at idiniin iyon sa dibdib ko. I closed my eyes tightly as possible and remembered his words. I remember him telling me na ako lang kaya naniniwala ako. Sabi niya, kapag dumating ang tamang panahon isusuot niya sa akin ang singsing na ito at kakapitan ko iyon. Alam kong totoo ang sinasabi niya, ramdam ko. One of the foundation in building relationships is trust. Kung walang tiwala ay mabilis matibag ang isang relasyon. That's what my mother told me, na huwag akong mag-conclude kaagad ng isang bagay na wala pang ebidensya. Here. Nagmulat ako at kaagad na nakita si Travis sa harap ko, habang maihawak na ice cream at inilalahad sa harapan ko. Salamat! Tipid akong ngumiti at tinanggap iyon bago siya naupo pabalik sa kabilang swing sa tabi ko. Isang nakakabinging katahimikan sa ang pumailan lang sa aming dalawa, puwera na lang sa tunog ng malakas na hangin at tawanan at sigawan ng mga bata ang naririnig namin sa ngayon. Slow! Putol niya sa katahimikan, napalunok ako ng biglaan niyang pagsasalita at sinalakay na naman ng kaba ang puso ko. Bakit? Tanong ko at tinitigan ang mga paa ko habang tumitikim ng ice cream. Thanks for coming with me. Mahina niyang sabi at nang bumaling ako sa kanya ay ngumiti siya sa akin. His eyes is soft and thanking. Anong sasabihin mo? Tanong ko sa kanya. Humugot naman siya ng hininga at pagkatapos ay umiling sa akin. Nothing. You told me may sasabihin ka kaya ako sumama sayo. Sabat ko naman. Nangunot ang noo ko sa kanya at dumiretso ang upo ko. Kailan pa kayo ni Lance? Tanong nito sa akin kaya natigilan ako. Elif, did you ask? Tanong ko. I just need to know. Seryosong sabi niya kaya tumikim ako at nagsalita. We're 6 months already. I answered. Matapos yung dere. Tumangong muli ako kahit na nagtataka pa rin ako kung paano niya nalaman ang tungkol sa bagay na iyon. Natulala siya sa sinabi ko bago napangisi at nailing na lang. Nang hindi siya nagsalita pagkatapos nun ay sinubukan kong magtanong ng mga bagay na gumugulo sa akin. I have a question. Nag-aalang ang sabi ko sa kanya. I'm hesitating if I should ask him this. Pero total naman ay narito na ako, hindi ba? Bakit hindi pa ako magtanong? What? He asked. Nilingon niya ako. Ano yung tungkol sa sinabi mo nung nakaraan, yung sa dati kayong magkaibigan ni Cedric. Natigilan siya at kita ko ang pagtiimbagang niya. Natikop ko naman ang bibig ko dahil sa sinabi. I saw how his reaction changed. Naging mapang-uyam ang mata nito na parabang matatawa sa sinabi ko. Tumaas ang sulok ng labi niya at tinaasan ako ng kilay. That's what I'm going to tell you now, actually.
He smirked at nakaramdam ako ng pangamba nang makita kung paano naging matalim ang mata niya. Do you know anything about him? Bungad niya sa akin. Napaisip ako kaagad sa tanong niya. Do I know him? Of course, we do. Do you know everything? Natigil ako sa pag-iisip sa pagputol niya bigla sa sasabihin. About his past. Tinitigan niya ang mata ko at may parang bombilya na umilaw sa ulo niya nang mapagtanto ang sagot ko. I guess you don't. Mahina siyang natawa at tinapon ang tissue na hawak niya mula sa ice cream na naubos. Evie, would you ask me this if ever you know, right? How stupid of me. What do you mean? Anong kinalaman mo sa nakaraan niya? Mariing tanong ko. Halos manginig na ang labi ko dahil sa sobrang kaba na nararamdaman. There's this one girl, that one girl we both like. Sa una, nasa akin siya. Ako na dapat ako ang gusto ng babaeng iyon but he came into the picture and ruined it. Pumikit siya at pinasadahan ng kamay ang buhok niya. That girl likes him, nawala ang pag-asa ko dahil sa pagdating niya. Tumawa siya. And you know what sucks? The bro code was broken, he chose to court that girl kahit na ang pagkakaibigan namin ang mawawala. Of course, the girl chose him kahit na ako ang nauna. Nahigit ko ang hininga sa sinabi niya. Humigpit ang hawak ko sa hawakan ng swing at sinubukan kong kalmahin ang sarili ko. Pero ang bilis ng karma, one day, that girl he chose over our friendship left him for her dreams tapos pagkabalik ng babae may mapapangasawa na. Sarkastiko siyang natawa at nilingon ako na wala na sa sarili at natulala lang sa kawalan. I can feel my tears at the side of Elvie's eyes. Pakiramdam ko ay kapag pumikit ako ay walang tigil na itong bubuhos. Alam mo diba? Hindi ako sumagot at tinakpan ang bunganga ko para hindi maiyak. How can you still trust that man, Chloe? He asked me seriously at wala na akong maisip na sagot. How could I really trust him? Pero hindi ko pa alam ang lahat. I still don't know his side. I still don't know his reasons at kung bakit hindi niya sinabi sa akin. I don't even know if he's telling the truth. Hindi dapat ako kaagad na maniwala. I know you're thinking twice about believing me. Bumagsak ang tingin ko sa kamay niya na pumunta sa kamay ko. I am not asking you to believe me right away but... Humugot siya ng hininga at nakita ko ang sinseridad sa mata niya. Your father's DBA friend and F don't want you to get hurt kaya binabalaan na kita. Tumuwo ako at ang bigat sa dibdib ko ay unti-unting nadadagdagan. Natulala lang ako sa kamay ko pero kaagad ding nawala doon ang atensyon ko dahil sa malakas na pagkakahatak ng kung sino kaya napatayo ako. Chloe! Nanginig ako at nanlaki ang mata ko nang makita si Cedric na mariin ang pagkakahawak sa braso ko at madilim ang ekspresyon habang nakatingin sa akin at nang lumipat ang tingin niya kay Travis ay napatiimbagang siya at kaagad akong itinago sa mailikod niya. What the fuck are you doing here? Mariin at malamig ang pagkakatanong niyang ito kay Travis na ngayon ay nananatiling nakaupo at nakangisi habang nakatingin sa kanya. Lance, nice seeing you here. Mapang-uyam na sabi nito kay Cedric na ngayon ay halos manuntok na sa galit. Anong ginagawa mo dito? Ulit niya at miski ako ay nagulat nang biglang lumapit sa amin si Travis at hihilahin sana ako pero kaagad siyang natulak ni Cedric palayo sa akin. Don't you dare! Galit na sigaw nito sa natatawang si Travis. Scared now, Cruz? He mockingly said bago ako nilingon at inilingan. Takot ka maagawan? Huh? Are you scared that karma will get on your way again? Fuck you! Nanlaki ang mata ko sa biglaang pagsigaw niya at napaayos ako ng tayo nang biglang sinugod niya si Travis at kaagad itong kinwelyuhan. What? You're gonna hurt me now. Sa tingin mo ba ay wala pa siyang alam? He smirked at napasigaw ako nang bigla siyang sinuntok ni Cedric pero hindi naman gumanti ang huli. Tangina mo! He cursed at akmang susuntukin muling si Travis kaya nagmamadaling tumakbo ako sa pwesto nila para umawat. Cedric! I shouted at mabilis na hinawakan ang braso niya para pakalmahin siya pero yun na lang ang pagkakalaglag ng puso ko nang hawiin niya ang kamay ko paalis sa braso niya. Tama na iyan! Nanginig ang boses ko at sinubukang muling hawakan siya, pero hinawi niya lang ulit ng malakas ang kamay ko. Huwag kang makialam dito.
He shouted right in front of SV face kaya napaatras ako. Muli niyang binalingan si Travis at sinuntok ang huli pero sa pagkakataong ito ay gumanti na ang huli. Nahigit ko ang hininga habang nakatingin sa kanila, gusto ko silang awatin at sigawan pero walang boses ang lumalabas sa labi ko. Naramdaman ko ang pangingilid ng luha ko at parang may bato na dumagan sa dibdib ko. I stopped myself from crying pero wala akong nagawa ng kusa na silang nalaglag mula sa mata ko. Narinig ko ang sigawan ng mga tao sa paligid dahil pagsusuntukan na nagaganap pero para akong namanhid. You don't want her getting hurt. Look at what you just did. Pumailan lang any boses ni Travis at mabilis na itinulak palayo si Cedric na napasalampak ng upo sa lupa at napatingin sa akin. Si! Mapang-uyam na sabi nito sa tulalang si Cedric sa akin. His face softened at mabilis siyang napatayo mula sa pagkakaupo. Slow! Umiling ako sa kanya at mabilis na tumalikod para takpan ang mukha ko dahil sa paglabas ng hikbi sa labi ko. I tried running pero nadapa lang ako at napasalampak sa lupa. Slow! Narinig ko ang papalapit na boses ni Cedric kaya sinubukan kong tumayong muli pero nanghina lang ang tuhod ko at bumagsak akong muli. Shit! Matigas na pagmumura niya at wala pang ilang segundo ay sinakop niya ako mula sa lupa at binuhat ako. Bitiwan mo ko. I screamed at sinubukang itulak ang dibdib niya palayo sa akin pero mas hinigpitan niya ang pagkakayapos sa katawan ko. Get off. I muffled a sob. Sorry. Sorry, Chloe. Pabulong niyang sabi at mabilis na naglakad papunta sa kotse niya. Mabilis niya itong binuksan at marahan akong ipinasok sa loob. Habang tumatakbo siya papunta sa kabilang side ay sinubukan kong makalabas pero bago ko pa man mabuksan ang pintuan ay mabilis niya akong nahatak pabalik kaya naupo akong ulit. Chloe. He called me at mabilis na isinara ang pintuan at nilock iyon. Sorry. He whispered pero mabilis akong nag-iwas ng tingin. He tried reaching for the hand kaya hinawi ko iyon at lumayo ng upo sa kanya. We stayed in silence. Tanging malalalim na paghinga lang ang naririnig sa ere. Naramdaman ko ang malalim niyang paghinga sa tabi ko, at maya-maya pa ay umandar na ang sasakyan paalis. Hindi ko siya nilingon o anuman buong biyahe. I don't know what to say. Remembering what Travis told me and what Cedric did earlier makes in my heart stop. Is that true? Sila ng kapatid ko. Bakit hindi ko alam? Mariing naipikit ko ang mata ko at hindi ko na napansing nanginginig na ako. Kung hindi lang hinawakan ni Cedric ang braso ko ay hindi ko iyon mapapansin. Umusog lang ako pagkahawak niya sa akin at hindi nagsalita. Mariin ang pagkakatingin ko sa tuhod ko na hindi naman nasugatan. Nakatitig lang ako sa labas habang kinakagat ang ibabang labi at pinaglalaruan ang mga kamay ko. Kahit anong ganda ng mga puno ay hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Chloe. Pagsasalita niya sa tabi ko pero nagpanggap ako na walang narinig at hindi siya nilingon. Bumuntong hininga ulit siya na kanina pa niya ginagawa at wala na akong narinig na salita mula sa kanya. Napatingin ako sa side mirror ng sasakyan at kita ko ang pamumula ng mga mata ko pati na rin ang ilong ko. Wala pang ilang sandali ay nakita ko na ang building namin at hindi pa nakakapagparada ng maayos si Cedric ay kaagad ko nang binuksan ang pintuan ng sasakyan at mabilis na lumabas. Narinig ko ang gulat sa boses ni Cedric nang tawagin niya ako pero hindi ko siya nilingon. He cursed out loud at halos takbuhin ko na ang elevator para hindi man lang niya ako maabutan. Narinig ko ang mabilis na yapak niya sa likuran ko kaya mas binilisan ko ang paglakad ko na kalauna ay naging patakbo na. Mabilis na nagbukas ang elevator at mabilis akong nakapasok roon habang siya naman ay muntik nang maabutan ang pagsasara noon. Fuck! Malutong ang pagmumura niya nang hindi na niya ako naabutan at nakita ko pa ang pagtakbo niya sa marahil ay hagdanan ng building. The girls inside the elevator with me is looking weirdly at me. Halata ang pagtataka sa mata nila sa asal ko pero hindi ako kumibo. Kitang-kita ko ang refleksyon ko na namumugto na ang mata. The moment reached the destination ay halos takbuhin ko na ang unit ko dahil sa narinig ko ang mga mabibilis na hakbang sa hagdan. I know it's him at ayoko pa siyang makausap. Hindi ko kaya. Marahas na bumukas ang exit doon at nang magsalubong ang mata namin ay napasinghap siya, nabakas ko ang takot at kaba sa mga mata niya.
Mabilis akong nag-iwas at naglakad paalis pero kaagad niyang nahila ang kamay ko para matigil ako sa paglalakad. Slow. Hinahapong sabi nito at sinubukan akong paharapin sa kanya pero nagpumiglas ako. Wala siyang nagawa roon at siya na mismo ang humila sa akin papunta sa unit ko. Walang kibo kaming pumasok at kaagad na naupo ako sa sofa habang kip-kip ang gamit ko. Slow. Halos marindi na ako sa pagtawag niyang muli sa pangalan ko. What? Halos pumiyok ang boses ko nang sabihin iyon pero nakaya kong patigasin ito. I'm sorry, she didn't mean to shout at you. Nadala lang ako, when reached home ay hindi kita inabutan. I got scared, akala ko ay nawala ka na so, track you. Huminga siya ng malalim. Only to find out that you're with him. Napalingon ako sa kanya nang sabihin niya iyon. Sinabi ko nang lumayo ka sa kanya, hindi ba? You know what happened the last time you come with him. Bakit ka sumama sa kanya? May sinabi ba siya? Did he do something wrong? Bakit? Bakit nga ba? Madiin ko siyang tinignan. Bakit nga ba ayaw mo akong ilapit sa kanya? May dapat ba siyang sabihin para ikatakot mo? Hindi siya nakasagot sa sinabi ko. Ano, Cedric? May dapat ba akong malaman? Tumiim ang bagang ko at napailing ako sa kanya at mabilis na tumayo. Ikaw, nasaan ka kanina? Seryoso kong sabi pero binabalot na ng takot at kaba ang dibdib ko. I tried to be strong but can't. It's just business, hindi importante, wala yun. Halos tumaas ang gilid ng labi ko sa sinabi niya. Sino? Sinong kasama mo? Kumuyom ang kamay ko. Hinanap ko ang mata niya pero mabilis siyang nag-iwas. It wasn't important. Kung hindi importante, bakit ayaw mong sabihin? Tell me. Tell me kung sino ang kasama mo. Tumaas ang boses ko at nagulat siya sa asta ko. Slow. Tell me. Sigaw ko ulit na halos manghina na. It's just business. Ang kapatid ko ba? Natigilan siya at napaawang ang labi niya. He just stared at me at mukhang hindi na mapalagay sa gagawin. It's her, isn't it? Natawa ako pero taliwas doon ang nararamdaman ko. Nalaglag ang luha sa gilid ng mata ko at napaatras ako sa akmang pag-abot niya sa kamay ko. No, Chloe, I love you. I shook the head at mabilis na tumalikod at tumakbo paakyat sa itaas. He called me pero hindi ko siya pinansin. Mabilis ang takbo ko papuntang kwarto at mabilis na isinara ang pinto. Chloe, please, open the door. Naipikit ko ang mata at padausdos na napaupo sa lapag. Mabilis kong sinakop ang tuhod ko at inilaglag ang gamit ko. Chloe, please. No, makinig ka. I shook the head multiple times kahit na hindi niya ako nakikita. Mahal kita. Mas lalong bumuhos ang luha ko sa sinabi niya. Kinatok niya ang pintuan ko pero hindi ako gumalaw. Chloe. Chloe. Paulit-ulit niyang tawag. I can hear the frustration on his voice. I sounded like it was breaking. Makinig ka, parang awa mo na. Sinubukan kong habulin ang hininga ko habang humihikbi. Chloe. Isang malakas na tunog ng tawag ang pumailan lang sa ere, at nawala ang boses ni Cedric na tumatawag sa akin. What? Hindi ba sinabing? He cursed. Fuck. Okay, I'll go. Hindi ko na naintindihan ang mga sinasabi niya sa kausap dahil sa hinahabol ko na ang hininga ko. Kinapa ko ang pouch ko at kaagad na hinanap ang inhaler ko. I almost lost the breath, kaya binuhos ko ang laman nito at kaagad itong inilagay sa may bunganga ko para makahinga ng maayos. Chloe, I need to go. Let's talk later. Bumutong hininga siya. Please stay here, babalik ako, promise. Mag-usap tayo, magpapaliwanag ako. Kinatok niyang muli ang pintuan ko. Chloe. Pumantay ang boses niya sa may pwesto ko. Mahal kita. Huling sinabi niya bago nawala ang boses niya. Napailing ako at nanghihinang ibinagsak ang inhaler ko. You never failed to disappoint me, Cedric. Mas lalo akong nawala ng lakas sa sinabi niya.
Marahas na pinunasan ko ang mukha ko at napabaling sa panyong nasa tabi ng pouch ko. My hands are itching to reach for it and so did. Ipinikit ko ang mata habang iniikot ang panyo. Sana sa akin na lang ito. Sana. Rika. My hands become weak when I saw her name, felt weak when I saw my sister's name. It was her. It's always been her. Nakaramdam ako sa sakit, takot at pait sa puso ko at mabilis ang ginawa kong pagsakop sa mga gamit ko. Humawak ako sa pintuan bilang suporta at mabilis ang ginawang paglalakad palabas. Bitbit ang susi ng kotse ko ay mabilis kong tinahak ang parking lot at kitang-kita ko ang pag-andar ng sasakyan ni Cedric sa hindi kalayuan at nanginginig kong binuksan ang sasakyan ko at pumasok sa loob nun. Pinihit ko ang susi at ang pamilyar na tunog ng makina ang pumailan lang. I breathed hard and shook my head. Mabilis kong ginalaw ang kambya at mariin na nakakuyom ang kamay ko sa manibela. I stared blankly at Cedric's car bago ito pinaandar.